Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Makibalita naman tayo kay Meow Meow. Nasaan na ba siya ngayon? Matapos maglaro sa Kamatyas Round Robin, tumakbo ng World Rapid and Blitz. Ngayon naman ay humahataw sa Espanya sa International Ajedrez Ciudad de Sevilla. 9-round Swiss system. Open po ito, sinalihan ng maraming Grandmasters at nakaharap niya sa round number 5 ang pambato ng Italy na si Grandmaster Andrea Stella. Ayan, aalamin natin. Sumali din po ang mother niya, pero bago tayo magsimula, ito ang ating mga nakalap na ilang pictures. Yan ang picture ng kaharap niya si GM Stella. Yan ang kanilang playing venue at kung makikita nyo po nasa right side yung kaniyang loving mother WGM Su Yuan Yuan. Ayan, kasali din yan, naglalaro. Ayan, ang ilang mga pictures. Round number 2 naman niya ito. Okay. Ayan. So, at least meron tayong pictures na nakita kahit papaano doon sa pinaglalaruan niya sa Europa. Ang ginawa ni Meow Meow nag-E4, E6 si GM Stella, B4, D5 French defense, nag-classical approach. Ayan, bookline na bookline, Bishop E3, at nag-A6. Ayan, yung A6 na yan, paborito ni Magnus yan, no? Sa ganitong variation. Knight E2, nanorpresa naman si Meow Meow. Dito kasi ang palagi ang ginagawa, Queen D2. Number 2, A3. Pangatlo, yung Knight E2. Third line ng pinili. Tingnan natin. Queen B6, pineresure kagad ang B2. Queen C1, depensa. At nag-Bishop E7, relax lang si GM. C3, patibay sa D4, nag-castle, nag-H4. Ayan. Naalala ko ito, laro ni Anand at ni Shirov. Kahawig, naka-H4 si Anand. F6. Ayan, ganyan talaga ang ang French. Kailangan basagin ang sentro ng puti. Nag-H5. Ayan na naman, di na naman nagka-castling si Meow Meow. Nag-H6. Nakahalata na dito si GM. Baka mamaya dumiretso ng H6 kaya pinigilan na. Nag-Rook H3. Bookline pa rin po. Hindi pa rin bago ito. Rook H3 tingin ko mag-Rook G3 para maka-atake. Talaga nga naman Meow Meow. Oh. Atake talaga. Oh. Rook F7. Rook G3. Ayun. Pagtira ng Rook G3 na wala na po sa bookline. Dahil ang palagian namang ginagawa dito King F2. Angat lang ang king, no? Pero hindi sang-ayon ng computer engine. Kitang-kita nyo po, oh. Bumaba eh. Pero dito sa Rook G3, maganda-ganda. Ibig sabihin, good novelty ni Meow Meow. At nag-Queen A5. Ano plano? Kakapture na ba si GM sa D4? Bishop D2. Queen C7. Queen C2. Ayan, para yung tore magamit na sa pamamagitan ng pag-castling mamaya. Nag-B5 na bad move si GM. Ba't naman kaya bad move? Parang okay lang naman ah. Pero dito, ang gusto ni Stockfish, F5, isarado na. Ayan, medyo para kahit papaano wala gaanong magawang atake. Ah, sarado na nga, no? Tapos ang usapan dito sa sentro na at sa queen side. Bago mag-B5, pero nag-B5 dito si GM at nag-castle. Ayun, brand X din ang ginawa ni Meow Meow. Dapat daw, Queen G6. Pasok na pala doon. Para may idea to play Queen takes H6. Nakapin. Ayun, malakas pala dyan. Pero balik tayo. Nag-castle. F5 nakita rin, na-realize din ni GM. Kailangan ko ng isarado yan. Papasok ang Reyna. Knight G5. Ayan na naman. Seatbelt. Ayan na naman tayo sa balagbag eh. Knight G5, blunderation sa computer engine. Pero dahil sa tapang ng loob ni Meow Meow, talagang tinuloy niya ang sakripisyong yan. Grabe namang sacrifice yan. Kumapture sa D4, C takes D4. O di pa makaporma yung knight, nakapin. Knight B6 pupunta sa C4, nag G6. Umatake na, atrasan tore. Umatake na, bomba-bomba, H6. Knight C4, King B1. Ayan, good move. Para kahit papaano, kasi delikado ang king pag nasa C-file. At nag-F4. Ayun na. Bumi na rin ang bumi dito si GM. Dapat daw, Bishop D7.
Yun nga lang, parang nakakatakot na yung mangyayari sa kingside, biglang pumosisyon lang, kaya hindi kaaya-aya sa mata. Pero umatake dito si GM, nag F4, bishop takes F4, saka kinapture, bishop takes H6. Sayang, hindi napansin ang mabilis. G7 kagad. Kapag nag-rook F7, ay, oo nga pala. Oh, may queen H7 sacrifice pala. Oo nga. May reyna, matchas. Kaya pwersado dito, mag-rook F5 para pangharang sa paparating na queen H7. Tapos saka pa lang magbi-bishop takes H6. Slightly better to equal ang evaluation. Ayun. Pero, ang ginawa dito, kinapture kagad ni Meow Meow. Nag-rook F5. Dapat naman daw dito, rook F2. Yan naman daw ang tamang tira. Pero, nag-rook F5 na pressure si GM kasi nga, syempre, na aninag niya na may G7, then sacrifice, nag-rook H3. Dito naman gagawa ng kakaiba dyan at may knight G3 na paparating para mapaalis ang tore, nag-queen A5. Ayun na, boomy na si GM. Queen A5 mukhang malakas ang dating, no? Kasi may paparating na knight B4, atake sa queen, may pressure sa A2, pero bad move. Dapat daw, bishop D7 pa rin. Ang tagal itira ng bishop D7 development, no? O, balik tayo sa queen A5, nag-queen C1. Ano naman kaya? Ay, kita ko na. Kita nyo mga kamatsas? Ayun ang nakita dito ni Meow Meow. Magbi-bishop G7. Pag kinapture, papasok ang reyna. Yun ang nakita ko dyang attacking gagawin. Nag-bishop D7. Ayan. Pero dito, yun lang. Nag-G4. Bad move ang tinira ni Meow Meow. Dapat daw, knight F4. Bakit naman hindi pwede yung nakita ko na bishop G7? Ano ba meron dyan? Magda knight D2 check. May ganyan pala. Rook takes, tapos bishop G5. Nako, may ganyan pala. Matulis. Paano kung mag-bishop H6 lang? Queen takes D2. Ay, oo nga, no? Pag kinapture, takes, capture muna. Pag kinapture, bishop takes, may ganun kasi. Bitin ang bishop sa F1 eh. Okay? Ayun, sa isang igla po, biglang lalamang ang black. Kaya nag-G4 pero ang good move is knight F4. Yan po ang suggested by computer engine. Knight F4. Sabay bishop D3. Ayun. Pero balik tayo sa G4. Rook takes F1. Excellent move by GM Stella. Rook takes F1. Bishop E8. Another good defense. Ang ganda ng mga binitawan. Nag-G7, Bishop G6, another good move. King A1, Knight B4, another good move na naman. Sunod-sunod. A3, Knight C2, check. Queen takes C2, nakto. Blunderatious na ng blunderatious si Meow Meow. Kinapture na pero dahil sa tapang talagang ginagawa eh. Capture. Rook HF3, threatening. Ayun, may Rook F8, check. Nag-bishop F5. Nag-blunderatious din si GM. Bakit? Wala na bang oras? 3 minutes. Dapat daw ang tira King H7. Ayun. Para gagawin, Rook H3, tapos Knight to E3. Ang lalim. Ang lalim naman pala ng depensa eh. Tapos mag-Rook C1 daw. Ay, naku, napakalalim. Na kapag kinapture, check, capture doon sa G7, check ulit, then King G8. Wala na. Tapos na si Meow Meow. Kaso hindi nakita eh. Nag-Bishop F5 eh. Di kinapture. Bishop takes A3. Nagwala si GM. Takes. Knight takes A3. Nako po. Dapat daw capturing muna yung pawn sa F5. Kaso kung mapture sa A3, F takes E6. Pinabayaan lang ni Meow Meow. Saan ba dadalhin ang knight para magkaroon ng continuous strong attack? Knight C4 check, King B1, King H7, wala na. Bumigay na nerve ni GM. Dapat daw dito ay Knight D2 check, Bishop takes D2, Queen takes D2, Knight C3, Queen takes D4, Rook F8 check, King G7, mahaba-haba rin pala to, takes, Queen takes C3. Ayan, pero equal po ang evaluation bar. Grabe, ang gulo ng sequence ng pagkakahimay-himay, ano? Yun pala dapat. Pero, ang ginawa kasi, balik tayo,
King B1, nag-King H7. Na-pressure kasi si GM sa paparating na malakas sa check sa F8. Natumbukan dito ni Meow Meow ang continuation. Sige po, pag-guess ko sa inyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Rook H1, good move. Tinapatan ang hari. At nag-Queen B4 check, King C1. Parang may matchas no? O, pero may harang lang Kala ko nga unang tingin may matchas pero may bishop kasi. At nagkaroon ng check, nag-King G8. Ayan. Tanong, bakit hindi kinapture ang pawn sa G7? May Rook G3 check. Ayun, saan pupunta ang King? Persado. King F8, Rook H8 check, King E7, Rook G7 check, King takes E6, Rook H6 check, King F5, and Knight G3. Naku po, matikambing pala yun. Malupites. Matchas pala. Di makatungtong sa F4 kasi may bishop. Ganda naman ang pagkamatchas noon. Balik tayo. Kaya pala nag-King G8 lang si GM. Nag-Rook G3. Good move. Simple lang. Pero ito po ang deadly threat. Rook H8. Mamamatchas ang Black King. Nag-Knight B2 check. Pwersado ng manggulo-gulo dito si GM. King D2. Knight C4 check ulit. King E1. Yun lang. Hanggang saan tatagal ang mga checks. Queen B4 check. At sinimplihan lang ng harang Knight C3. Walang solusyon ang paparating na Rook H8. Matchas. Resign po si GM. Yun lang, no? May mga tinira ding balagbag si Meow Meow na medyo talagang masasabing alanganin Dito sa Pilipinas, mukhang di makakalusot yun. Yung mga ganong balagbag. Ang gagaling dumipensa ng mga GMs natin dito. Mga IMs natin no? Pero hindi kinaya ni GM Andrea Stella ang malupites na balagbag attack ni Meow Meow na talagang ang puhunan lakas ng loob. Ayan, yun nga lang po mga kamatyas, walang update sa chess results para makita ang kanilang standing, no? Pero yung mga games lang ang recorded, naglaro din ng kanyang mother na si WGM Su Yuan. Once na ma-update po yung chess results, pakita ko po sa inyo yung kanilang standing dito sa ongoing de Ciudad Sevilla. Ayan, Ciudad de Sevilla. Walang update sa standing Pero nasa top board si Meow Meow. Ayan, alamin natin yung mga susunod pa niyang magiging laban dito, ha? Ganda ng laban niya dito sa Spain, Mukhang kondisyon yata sa weather, Mukhang malakas ang tirada ni Meow Meow pagka malalamig na lugar, Ha? Di kaya ganon? Yan po, no? Maraming salamat mga kamatyas. Kung kayo po may mga komento dito sa ating inanalyze, comment nyo lang sa section down below. At kung kayo meron pang mga gustong ipa-analyze, lagay nyo lang po para mabasa natin, lagyan natin ng like and heart. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.